Mga kabalaybay, good day sa inyong lahat mga kaibon. And for today's video mga kaibon, natin tatalakayin yung tungkol sa kung kailan ba dapat iwalay yung mga painakay natin doon sa ating mga alagang breeder. So ito po yung ating survivor. Po, anak na natin back to back move up tapos palo. Napakagandang painakay po nito ngayon natin muna. Ito po yung kanyang magulang. Pas natin yan po, may itlog uli na 5 yung ating parehan dito. So ang ginagawa po ng iba pagwawalay ng inakay doon sa mga breeder is, ang alam ko, correct me if I'm wrong, 45 days simula nung napisa saka iwawala yung mga inakay. O ang gawa naman po ng iba ay pag nakikita na po nila na tumutuka na yung mga inakay ng African Sea, yan po yung mga signs na pwede nyo na pong iwalay yung inyong mga inakay doon sa kanilang magulang. Kasi pag hindi po natin ginawa yon, tulad po nyan, may itlog na po yung magulang nito at siya malaki na, nandun pa rin sa nest box, ay ang tendency po ay baka mamaya magalaw yung itlog ng kanilang magulang ay hindi na po ito mapisa at malindiman. Ayan po mga kabalaybay, mga tanungan po ng ating ibang mga kaibon na nag-uumpisa din po katulad ko, ay ganun lang po ang inyong gawin. Tulad po nitong ginawa ko dito, winalay ko, tapos nung nakita ko na siya nakain ng African Sea, nilagay ko na muna dito. So nakaseparate po siya ng cage dito sa medyo may edad nating ibon. Kasi bakit? Pagka po nilagay nyo yung ganyang inakay sa mga ganitong mas may edad sa kanya, may tendency po na awayin yung ating inakay na nilagay. So sayang po kung magugulpi lang na itong mga to yung ating painakay. So yung iba po nating ibon ay nilagay ko na po dito. Ayan po, nakikita nyo yung ating handfeed dati na dalawa nagpares na po yan. So nilagay na natin dyan. Ang dati po dyan nakalagay yung ating bio opa na magulang na ito, isa nating handfeed. Ano po, bakit po natin nalagay dyan? Kasi yung kanya pong asawa ay nung babagong pisa yung kanilang anak ay nadisgrasya nitong katabi. Ayan, hindi ko po alam kung paano nakalusot dito sa may divider na to. Nakita ko talagang katay na. So nag-ano na siya, na malapit na siya mawala nung time na yun. So hindi ko na lang in-upload yung video dito, pero ito talaga dalawang to ang nakagulpi doon. Itong dalawa nating umitlog, kaso hindi nag-fertile yung mga itlog mga kabalaybay. Kasi first time may ganun po talaga na nangyayari sa mga alagang ibon natin. Pagka first timer na iitlog ay unfertile na nangyayari. So ito po yung picture ng unfertile nilang itlog. So may video rin tayo dyan na hinahanap natin yung mga itlog nila kasi tinabuhan na rin nila. Hindi naman po natin yan lagi ginagalaw yung mga ating ibon na yan para hindi sila ma-stress. So ayun po, ang natira yung hen. Nung namatay yung kapares niya, sakto may dalawang anak na napisa.
tinin ako muna, in-observe ko kung kanyang buhayin. Pong isang araw, kaya chinek ko yung isa, patay na. At ito na lang natira. So ito na po yung hinahanpid natin ngayon na anak niya. Ito po. Malaki na rin po ito. Ayan po. Ayan. Sanay na po ito ulit sa hanpid. Ayan po. Bali po yun ay kapatid noon. Ito. Pakita natin maayos. Ito ang sa ating ibon ito. Ayan. Yan ang first class. Yung sumunod natin dito ay yung second class. Kaso nga lang, nabisgrasa yung ating cup. Wala tayong magagawa mga boss. Ngayon talaga siguro ang tadhana. So sana itong mga nandito ay makapisa. 5 dito. Tapos dito mga kabalaybay. Ibon. Yung ating Parisan Pablo Palaw at ano ba yan? Parisan po natin dito ang Pablo Pale Post Opa at Blue Pale ay may itlog na rin po. Tatlo may itlog na po sila. Sana magpisa din yung tatlo na yan para meron tayong painakain ng pulpalaw. Ayan po yung ating parasang yan. At ito naman po sa mga nagsasabi na wag laging silipin yung ating mga ibon. Hindi ko naman po lagi sinisilip itong mga ito. Pagka yan lang po, pag mag-update lang ako sa vlog, diyan ko lang po sinisilip yung mga yan. So yun mga kabalaybay, pagka po may ganyan kayong parisan na may inakay pa tapos umitlog na uli, ang gawin nyo, monitor nyo yung inakay kung hindi na ginugulpe no parents nila, kasi tutukay nyo na pagka gusto ng pababain. At tingnan nyo rin po kung tumutuka na. So ulitin ko nga po, tulad nga po ng ginagawa ng iba, 45 days yung ginagawa nilang bilang ng pagwawalay. So sa akin po, ang ginawa ko ay in-observe ko kung kailan natutuka yung ating alagang ibon. So nung observe ko na po na yung ating alagang ibon ay kumakain na, ay ito na nga po, pinalay na nga natin. Andito siya sa separate na cage. Ano po, ito yung dito yung mga nakalagay yung mga may edad nating ibon. Lagi yung tatandaan mga kabalaybay, wag niyo pong isasama yung mga bagong anin yung inakay doon sa mga medyo maedad na ibon. Kasi po yung mga bagong inakay na ganyan, hindi pa masyadong yung direksyon ng paglipad nila. So pagka nakapitan yan ng mga may edad nating ibon na to, ay magugulpi po yan, sayang naman yung ating ibon. So much better po kung ito gawin nyo, makahiwalay siya sa mga iba. So pagka meron na siyang edad ng konti, mga 2 to 3 months ganyan, para po sa akin, sa kanya sila isama dito mga ganitong edad ng ating ibon. So ayun po, ito po nga yung ating isang ibon dito, at ihahanpid naman po ito ni Mrs. na po ang bahala at natuwa na maghanpid ng ibon. So sana ito ang ating mga parisan dito ay mag-boom. So ito sana mag-itlog na ulit. Itong ating back to back blue Opa Split Blue Pastel Palaw. So yun lang mga kabalaybay, mga ibon.
Unang pong i-share sa inyo kung paano ang pagwawalay ko na ginagawa sa ating mga painakay, ang pag-aani ng ating inakay dito sa ibunan. So simpleng ibunan pa lang po ito. Ayan, ganyan setup lang po. So kahit pa paano nakakapag-produce tayo ng paunti-unti. So ayun mga kabalaybay, dito ko na lang po tinatapos yung ating vlog for today. Don't forget to like, share, and subscribe. Mistisong mga yan, medyo natagalan mag-vlog at busy. Peace. Maraming salamat po.